Yan mga ka-hybrid, ay sasabihin ko po sa inyo yung apat na nag-top of the line itong nakaraang dry season. Apat na super hybrid rice na nag-top nitong dry season na pwede nyo pong itanim nitong wet season. Ito po ay sagot sa mga katanungan natin ng mga farmers na nahihirapan pong umani ng around 150 to 200 kabans per hectare, no mga ka-hybrid. So ito na yung makakatulong sa iyo. Panoorin mo lang to ng buo at check may matututunan ka rito mga ka-hybrid nitong itatanim mong itong wet season, no mga ka-hybrid. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's vlog mga ka-hybrid ay didiscuss po natin yung mga super hybrid na pwede pong itanim nitong darating na wet season, no mga ka-hybrid. At tutukuyin din natin yung mga hybrid na umani na nag-top of the line dito sa itong dry season na umani po ng mahigit 400 mahigit, no, kabans or 500 kabans, no, sa kanilang area, no mga ka-hybrid. At may mga babanggitin na kung super hybrid rice na ito po yung pwede nyo pong itanim nitong darating na wet season, no. Siyempre, ang una-una nating babanggitin ay yung pero bago yan, mga ka-hybrid, tayo ay magsha-shoutout, no, mga ka-hybrid, ng ating mga farmer, mga ka-farmers natin. Na una-una kong i-shoutout ay si ay nagpapa-shoutout si yan mga ka-hybrid, si Elsor Pagaragan. Shoutout sa iyo mga ka-hybrid. At susunod natin na si-shoutout ay si Roel Gabaldon, no, mga ka-hybrid, yan, taga Agusan del Norte. Yan. At pangatlo natin i-shoutout ay si Mr. and Mrs. Jajeji Guzman from Isabela, yan, Region 2. Yan mga ka-hybrid, na palagi po nakaantabay sa ating channel, no. At susunod nating i-shoutout ay si Sir Remelito Catamora from Surigao del Norte. Yan po yung mga ka-hybrid natin, mga ka-farmers po natin na nagpapa-shoutout, no mga ka-hybrid. Kung gusto mong ma-shoutout na susunod ng aking vlog ay paki-comment below dito sa aking down section na ang pattern natin ay Lakbay Farm Vlog pa-shoutout. Yan po yung ating pattern na kung gusto niyo po ma-shoutout sa susunod po nating video, no mga ka-hybrid. So dako na tayo ngayon sa super hybrid rice na talagang pumatok nitong nakaraang dry season, no mga ka-hybrid. At tatlong hybrid yung aking babanggitin, no, na po pwede nyo pong itanim nitong darating na wet season, no mga ka-hybrid. Pero syempre bago yan ay mapapaisip tayo kung bakit paano nila na-reach yung ganong yield sa kanilang area, no mga ka-hybrid. So syempre yung sa amin kasi ay naka 192 lang kami sa isang hektarya. Pero yung ibang mga farmers natin ay talagang umabot sila sa 200 above, mga ka-hybrid, or sa isang hektarya, no mga ka-hybrid. Ay pero yung ibang farmers natin ay umaabot ng 500, no mga ka-hybrid, sa loob ng 2 hektarya yun, mga ka-hybrid. Talagang na-break niya yung ibang farmer natin na nakakaani po ng 400 plus. Pero ito 500, no mga ka-hybrid. So una-una kong babanggitin na nagpatok nitong yung kanilang ani, no, itong super hybrid na to. At nakita lang natin ito sa Facebook group na palagi po tayo nakaantabay dun sa mga Facebook group, no, sa mga natin, no, nakaantabay tayo dun palagi. So ayan, ang una-una kong babanggitin yung galing po ito sa Syngenta.
no mga ka-hybrid. Yung pala, ito po yung aming tinanim noon nung wet season, yung pong Syngenta na NK5017, no mga ka-hybrid. Ito po yung nakita nating ani nila, no, yung ito po ang farmer natin, sila Francis Rivera. Ayan. Ang location nila ay sa Talavera, dito rin sa aming lugar, no, Nueva Ecija. Yung kanilang naging ani rito sa Syngenta na super hybrid rice na NK5017. Nung sa amin ay naka 246 kami sa isang hektarya yan mga ka-hybrid. Pero ito sa kanila ay pero ang yield nila rito, ang area nila ay 2.8 hectares. Umabot po sila ng 562 bags. 56 kilos per bag po yun mga ka-hybrid, no? Yan. Tapos ang sumunod nilang jumapat sa ani nila ay yung Syngenta rin na S6003. Ang area nila, lot area is 1.1 hectare. Pero ang inani nila 224 bags. Yan mga ka-hybrid. Pero ang pagkakaiba nila 60 kilos per bag. Ang NK ay 56 kilos per bag. Yan po yung unang-unang nating may re-recommenda nitong darating na wet season. Ang problema lang sa NK ay matangkad po ito mga ka-hybrid. So hindi natin maiwasan dito na posible po itong dumapa no mga ka-hybrid. Pero pagka pwede naman na maiwasan po ito, no, basta po yung ang temperatura sa inyong lugar hindi po masyado yung palaulan, yung mahangin, tapos yung sa may kanyang pag-apply ng fertilizer, kailangan hindi po sobrang nitrogen. Yung minsan sobra sa urea, sobra sa triple, yan mga ka-hybrid, kung ano-ano pa mga ka-hybrid. Kaya isang dahilan kung bakit ay dumadapa o naglalodging ang iyong palay na katulad po namin, no mga ka-hybrid. So hindi naman maiwasan yung mga ka-hybrid, pero at least ay marireach mo yung potential yield dun sa yung area. At importante dito yung hindi mababad sa tubig para po hindi po mangitim at tumubo po yung kanyang mga butil, no mga ka-hybrid. So syempre yung diskarte rito ay talaga common naman na kung bakit nare-reach natin yung mga ganun sa mga potential yield na kanilang na no mga katulad niya, katulad sa amin 246, sa kanila ay mga 224 bags. Kabans, yung mga ka-hybrid sa 2.8 nila ay umabot po ng 562. Yan mga ka-hybrid. So multiply mo yun sa sa isang hektarya. So kayo na po ang mag-compute. May na po tayo sa math, no mga ka-hybrid. So yan, talagang ito po yung masasabi ko po na may re-recommenda nitong darating na wet season. So syempre, may mga protocol po ako na ilalagay dyan sa description. At ito po yung farmer technique, kinonsult din namin sa technician, o pwede rin po ito na may rekomenda sa ating mga farmers. Ito po yung protocol na ilalagay ko po dyan sa description below ko po, no. So mga nagtatanong mga ka-hybrid kung paano po yung protocol dito po sa NK, na ito po ay tatanungin nyo itong darating na wet season, no mga ka-hybrid, ay nandyan po sa baba yung kanyang protocol. Ilalagay ko po dyan mga ka-hybrid. So dako na tayo ngayon sa pangalawang super hybrid rice na talagang nag-trending dito sa kanilang ani, no. So ito po ay galing sa Isabela, no mga ka-hybrid, ay yung itong dito sa lugar na to ay yung aming pinsan na umani po sila ng nasa around 200 din mga ka-hybrid sa loob ng isang hektarya rin mga ka-hybrid. So ang tinutukoy nitong super hybrid rice, ito po yung Longping 937, no mga ka-hybrid. Ito po yung farmer natin, si Lateral D2. Ayan, D2. Yung pinsan po namin ay kasama niya rito, no. Ayan po yung Jang Gamis Zamora. Ayan po. Ayan sa description, ayan po yung ilalagay ko diyan. Na umani po sila ng in 1 hectare. Yan mga ka-hybrid ay 1.2 hectares. Ang kanilang na-harvest na kabans ay 201.5 mga ka-hybrid yan. Dito po yan sa barangay Santo Domingo, Alicia, Isabela. So ito po ay aming pinsan, no, na umani po sila doon ng
at na-share sa atin yung kanilang na-harvest. Ito po yung senior nilang na-harvest ng mga ka-hybrid yan. Average kilos, 61 kilos per 24 per kilo, mga ka-hybrid yan, no? So ang timbang niya ay umaabot sa 61 kilos. Ang presyo niya per kilo ay umabot po ng 24, no? So yan mga ka-hybrid. So umabot po ito ng 10.24 tons 10.24 metric tons per hectare po ito mga ka-hybrid. So yan, talagang congratulations sa aming pinsan na si Jang Gamis, na umani po sila ng 201.5 po sa kanilang Longping 937. So ito po ay may re-recommend na naman natin nitong darating na wet season. So mga ka-hybrid ay kaya po natin may re-recommend ito sa wet season. Matibay po ito sa hangin. Hindi basta-basta po ito na nadatapa, no, mga ka-hybrid. So marami na rin po rito sa aming lugar ay naglo-longping po, no? Longping 937, Longping 2096 at Longping 534, no, mga ka-hybrid. So ito rin yung pangalawa na babanggitin ko, no, na Longping din na 2096 na nagtrending din sa kanilang pag-harvest, no. So doon din po sa lugar na to, na Santo Domingo, Alicia Isabela. So yan, sa pinsan din po namin ito, no. So 1.1 hectare niya ay umabot po ng 213 kabans per hectare. So umabot po yan per kilo. Ang presyo po niyan ay 24 pesos per kilos. So umabot din ng 10.84 metric tons per hectare mo, mga ka-hybrid. So yan. So yan mga ka-hybrid, ay pwede nyo po may recommend rin yan sa wet season, wet season ang Longping 2096, no, mga ka-hybrid yan. So ang dako na tayo ngayon sa ayan mga ka-hybrid, meron pa silang na trending. So magkaiba po yung nito, no, magkaiba po yung kanilang lot area, no, ay ang farmer naman dito ay si Ernesto Masi. Yan mga ka-hybrid, no. Ang kanilang lot area is 2.7 hectares. Pero ang kanilang inani ay 425. Pero ang timbang niya is 60 kilos. So ang presyo naman niya is 23.80 per kilo po yan, mga ka-hybrid. So Longping 937, no, mga ka-hybrid. So mamili kayo dyan kung ano po yung kung Longping 937, Longping 2096 ay talaga pong malakas po umani nito, no, nitong darating na wet season. So syempre mas maani talaga ito. Depende rin po yan sa farmer. Kung halimbawa ang Longping hindi naman maselan sa inyong lugar, ay pwede po kayong magtanim po ng Longping, no. Pero depende rin po talaga yan sa farmer kung talagang susustentuhan niya ng abono ang kanyang area, talagang aani po at aani talaga ng malaki itong itatanim yung Longping, no, na varieties, no, mga ka-hybrid. So alam naman natin ang mga hybrid katulad ng mga Longping ay talagang napaka magastos po ang protocol nito dun sa kanyang, kung halimbawa 1 hektarya po ang yung itatanimnan, ay talagang posible po na yung gastusin dito sa 1 hektarya na abono ay umabot po ng 8 hanggang yung iba kasi umabot pa ng 20, 15, yan mga ka-hybrid. Pero ang pinaka-standard para dyan ay 8 to 12 lang, mga ka-hybrid, na pwede nyo pong i-apply nitong darating na wet season. So magkaiba po kasi ang protocol noon sa wet at sa dry season. Pagka sa dry season, mas marami po kayong pwedeng i-apply na abono. Pero depende pa rin yan, mga ka-hybrid, kung talagang kabisado nyo na yung area nyo at ganun na yung ani, at minsan meron po kayong ina-apply na mga foliar, mga amo, plant growth enhancer. Yun po yung minsan ay nakakabawas po sa ating mga pag-apply na ating abono, no. So depende po yan, mga ka-hybrid, kung paano po nyo marireach ang yung ganong potential yield sa inyong area. So yan, mga ka-hybrid. At yung pangatlo kong babanggitin, no, nung mga nag-trending, no, ito po ay na mga ka-hybrid na kumbaga na-vlog na rin to ng ibang mga vlogger na katulad din natin, no, mga ka-hybrid. Ito po yung palaging tinututukan na nag-top of the line. Nag-top po ito sa pag-harvest o yung pag-aani nila
doon sa kanilang area, no, yung umabot po ito ng 339 si Sir Danilo Bolos po, no, taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Yan mga ka-hybrid, no. So minsan minsan na-interview ni Sir ano po yan, no, GMG Agri TV po. Yan mga ka-hybrid, shout out sa inyo Sir J Kasaksid. Yan mga ka-hybrid, GMG Agri TV sa inyong pagbablog dito po kay Sir Danilo Bolos na umani po ng 339 in 1 hectare po yun mga ka-hybrid. So na-interview na po niya yun, at tayo hindi pa rin na-interview. Kung at least na-share niya yung mga protocol niya, yung pwede nyo pong malaman dun sa kanilang sa inyo pong area kung paano po yung diskarte, kung paano po makahanin ng 339. So although para sa akin, para sa akin talagang maaari mo rin ma-reach yung ganun. Yung sa amin nga 246, pero sa amin nagkulang pa rin kami doon kasi nga depende pa rin yan sa kilos, no mga ka-hybrid, na ano ng harvester, no mga ka-hybrid. So yung mga diskarte, so talagang aabot po ng 300. So depende po kung talagang magaling po yung farmer natin, ay talagang gaabot po ng ganun po yung kabans per hectare po yun, 300. So ngayon ay nakita natin sa Facebook group, ito po si Sir Danilo Bolos po ulit. Nagtanim po siya ng super hybrid rice na SL8 ng mga ka-hybrid. So ito po ay mare-recommend natin itong darating na wet season ng mga ka-hybrid. So ito ay matibay din sa hangin, may laban din po ito sa tagtuyot ng mga ka-hybrid. So malakas talaga itong umani ng mga ka-hybrid. So ito po yung tinanim niya na super hybrid rice na SL varieties na SL8 ng mga ka-hybrid ng SL Agritech. Ang kanyang lot area is umabot po ng ayan mga ka-hybrid ay 11,217 square meter. So ang actual yield niya ay 292 bags per hectare. So puwapatak po ng mahigit 1 hektarya po ang kanyang area, no. So 292, halos magti 300 na mga ka-hybrid. So ang kilos, ang per sacks niya is 65 kilos. Kaya lang ang gross weight niya, tama ba? 18.980 kilogram. Yan mga ka-hybrid. So umabot po ng 16.9 metric tons per hectare ang kanyang umabot, no. So yan. Doon sa kanyang nakaraan ay 338. Ayan, 338 ang kanyang naani. Doon sa nakaraan niyang super hybrid rice na SL20 no mga ka-hybrid. So ngayon, ito naman yung SL8 niya ay umabot po ng 292. So 11,000 yung kanyang area, no. 11,000. So ang isang hektarya kasi is 10,000. So umabot ng 1.1 ang kanyang lot area, no. Umabot ng 292 bags kanyang 1.1 hectares niya mga ka-hybrid. So kalahin mo yung mga ka-hybrid. So sir, congratulations po Sir Danilo Bolos sa inyo pong pag-harvest, at talagang alam naman natin kung ano yung mga protocol na ninyong ina-apply noon. So na-interview na rin po kayo ni Sir JMG Agri TV. Yan mga ka-hybrid, at shoutout muli Sir JMG Agri TV, Kasaksid. Yan mga ka-hybrid, shoutout muli. So yan, promote na rin ni Sir Kasaksid yung mga protocol. So ilalagay ko rin yan yung sa aming protocol sa SL8. Ito po yung ginamit namin na SL8 na protocol. Sa mga nagtatanong po sa akin mga ka-hybrid, ito po yung ilalagay ko po dyan sa description below ko. So yung NK, yung Longping, at yung SL8 SL8 ng mga ka-hybrid, SL varieties ng mga ka-hybrid. So yan mga ka-hybrid, yung mga nag-top of the line dito sa Nueva Ecija at Isabela na mga super hybrid rice na talagang umani ng 200 above in 1 hectare ng mga ka-hybrid. Tapos yung 2 hectare mahigit, umabot po ng 500 plus mga ka-hybrid. So yan,
So yung mga techniques, so alam naman natin ng mga techniques, no, isang tip lang na may share ko lang na para sa amin din experience yung nangyari na umani kami ng ganun. So sa mga ibang farmer natin, talagang unang-una talaga na technique dyan sa land, sa pagbababad pa lang, kailangan maganda yung tubig, malinis talaga yung tubig na binababad nyo dun sa inyong punlaan, no? So pangalawa, so kami ay depende sa inyo kung talagang gusto niyang ilagyan ng o applyan ng AMO Plant Growth Enhancer, is makakatulong po yun mga ka-hybrid sa pag-germinate ng seeds na inyong pagbababadan ng mga ka-hybrid. So pangatlo natin na may share yung tips ay yung paglaland preparation. Yung dayami, huwag nyong susunugin kasi yung dayami na kasi yung makakatulong po yon sa paglago ng soil para po dun sa nutrients na pwedeng makuha dun sa dayami ng mga ka-hybrid. So isang scenario, isang case na yon na makakatulong po yon para po tumaas po yung ani nyo mga ka-hybrid. Huwag nyo pong susunugin yung o kaya ipamimigay yung dayami pagka after ng harvest. Huwag nyo pong susunugin, bulukin nyo lang after pagka naararo, bubulok-bulukin nyo after 2 to 3 days, patuyuin mo hanggang sa mga tuyo, tapos araruhin mo uli hanggang sa matunaw-tunaw siya. Ayun mga ka-hybrid, yun po yan. Tapos mga diskarte mo sa pag-aabono, yung timing ng application ng protocol sa inyong area. Tapos huwag mo kakalimutan mag-spray ng fungicide every time, every 1 day, 2 days. Bisitahin mo ang iyong area no mga ka-hybrid, inspectionin mo yung area mo, tapos kung may mga namatay, sugutan mo. Kailangan inspectionin mo yung area mo kung may mga insekto ba yan o wala, spray mo pa rin ng fungicide, insecticide. So makakatulong din dun yung susunod na yung foliar no mga ka-hybrid na pwede mong spray rito sa iyong area, no. Yung iba kasi hindi nag-spray kasi alam na nila yung diskarte dun sa kanilang kahit hindi sila mag-spray ng foliar, kahit yung abono lang, pero nag-spray sila ng fungicide, at least walang nasisira dun sa kanyang mga panicle no mga ka-hybrid. So may nakalimutan pa ba tayo? Ayun mga ka-hybrid, yung pagka kayo maglaland preparation ay kailangan 17 to 20 bunutin nyo na yung punla ng mga ka-hybrid. Kung 17 man yan, 18 bunutin nyo na. Mas maganda yung maaga po kayo, yung medyo bata-bata yung punla ng mga ka-hybrid na pwede nyong itanim na mga ka-hybrid. So ano pa ba, yung distance mga ka-hybrid, yung kung masusunod nyo yung 20 by 20, kung halimbawa long ping, at least 20 by 15 pwede dyan mga ka-hybrid. 20 by 20, 20 by 15 pwede po dyan no mga ka-hybrid. Kung sa NK naman, kung pwede nyong gawin na 10 by 15, okay lang. O kaya yung 9 by 9 pwede rin mga ka-hybrid. Basta ang protocol mo ay talagang dadagdagan mo siya ng abono mga ka-hybrid. So importante dyan, fungicide, tapos maintain ng tubig 2 to 3 cm, huwag mo sosobrahan para po makapagsuwi. Tapos after 1 week, pag lipat tanim, ay patuyuin po yung after lipat tanim, patuyuin mo po ng 4 to 5 days o hanggang 1 week no mga ka-hybrid. Tapos after nun, at pwede mo siyang patubigan at mag-apply na po kayo ng basal application. Yun po yung timing. Tapos panghuli dyan yung herbicide mga ka-hybrid. Kung kayo mag-spray ng herbicide, kailangan early. After lipat tanim, kahit 5 days, pwede na po kayo mag-spray ng herbicide. Para po pagka yung buto-buto pa lang, ay mapuksa na, hindi na po ito tutubo. Yun mga ka-hybrid. So yun lang mga ka-hybrid, yung mga tip ko na na-share ko, yung mga naani nila, no, mga ka-hybrid na nag-trending at top of the line sa kanilang tanim na super hybrid rice. At sa susunod na wet season ay sana ganito na rin po yung inyong maani no mga ka-hybrid.
Sa mga baguhan, yan, node lang, kuha lang tip. Wala namang perfecto sa pagtatanim eh. Kung ano yung basta importante diyan ay makuha mo yung nabawi mo yung gastos, hindi ka nalugi, kahit man nalugi man, maging happy pa rin tayo mga ka-hybrid. So gawin natin itong lifestyle na talagang ganoon talaga ang buhay, may nalulugi, may tumatama no mga ka-hybrid. So ayan lang mga ka-hybrid ang munti kong may share at may re-recommend ko nitong darating na wet season sa mga sa mga subscriber ko po na palagi po nakantabay, at shoutout po sa inyo sa mga walang kasawa-sawa po yung paggabay sa aking channel. So yan lang mga ka-hybrid, ang munti kong may share techniques, diskarte yan mga ka-hybrid. So yan lang, God bless po at ingat.